Welcome back dito sa ating channel, Sir Johnny. At bago lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po yung aking channel, paki-like na rin po, share, tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga honest OLA reviews na ginagawa natin dito. At para sa lahat, disclaimer, hindi po ako nagpo-promote, hindi po ako OLA agent, at hindi po to sponsored. Sinusubukan ko po yung mga OLA para magkaroon kayo ng mga idea kung ano ba yung pwede mangyari at mga shared real experience ko dito sa inyo para magkaroon na kayo ng mga knowledge kung sakasakaling hiram kayo at sa inyo na po yung desisyon kung gusto nyo bang hiraman itong mga sinusubukan kong OLA at kung ano yung mga nagiging update ko sa mga nasubukan ko na. Ito, update ko kayo dito sa Quickla. Di ba na nakarami, ginawa na ako na almost 4 months ago, April, kung tama yung pagkakaalala ko. Alam ko April ako nagsimula mangutang dito kay Quickla. But as far as from that, ilang beses ako nakautang sa kanila, good payer, as in good payer ako talaga. Kahit malaki yung interest na pinapataw nila every month na sa halagang 1,000 na binabayaran ko sa kanila every month yun, no? Kasi 7 days sila eh. Sa 1,000, na binabayaran ko monthly is nasa 1,560 kung doon nagkakamali. Mga ganun po siya ang mga binabayad. Bali, sa 1,000 na utang ko, 560 yung tubo for 1 month. Kasi 7 days is 390. Yung weekly partial payment ko sa kanya. Sa 1,000 lang po yun. Hindi na tumaas po yung credit limit ko po dito kay Quickla. Kasi nga, ginagamit ko lang po siya for emergency purposes. Tapos, ilang beses ako nakapag loan din diyan. Kumbaga yung parang tinatawag na may loan ka na, pwede ka pang mag-loan ulit. Kaya nga umabot minsan na sa loob ng isang buwan, may utang ako sa kanya ng kada dalawang payment ko, may 1,000 idadagdag. Pwede ko i-loan, tapos 1,000 ulit. Kumbaga kada bayad ko ng dalawang payment, every 2 weeks, binibigyan niya ako ng adjustment na pwede pa ako makapag-loan daw ng 1,000. So, ang dami ko ng reloan sa kanila. Talagang as in good payer ako. Kung ano yung petsa na binigay nila, babayaran ko yun. Para lang maging maganda yung credits ko sa kanila, sa Quickla, no? Then, yun nga, nakaraan, sinubukan ko rin si Peso Pay, na-reject ako, sinubukan ko kanina. Pero ngayon, si Quickla, sinubukan ko kasi miss ko kung magpaparoon pa rin o makakakuha pa rin ako para mag-update ako sa inyo dito kay Quickla. Pero, as of now, siguro may problema talaga o baka ayaw na magpa-reloan. Nangyari mga ka-Johnny, ito, pagpindot ko nung submit para doon sa loan na hinihiram ko sa 1,000, ito po yung lumabas. Dear user, we are sorry that the loan amount is currently sold out. You can be back here to check the latest available amount after a few days. Diba? Yun na. Masakit sa dibdib. Bigla akong na-reject. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny na kahit na gaano kayo ka-good payer, as long as they want na hindi kayo ma-approve sa mga amount na mga gusto niyo, hindi ko rin sure kung baka nag-ano lang sila, nag-increase lang sila ng amount o ng credit limit sa akin. I'm not sure talaga. Wala akong ideya. Nagulat lang ako. Sobrang ganda ng ano ko sa kanila, ng payment system. Talagang kahit na maipit ako sila, binabayaran ko. Masubukan ko lang na kung magiging legit ba na maasahan ko itong OLA na ito na Quickla, no? Yun na nakakalungkot, no? Kamari, mga ka-Johnny, no? Huwag nating iasa lang talaga sa mga OLA, yung ating mga pangduktong o pangtulay. Katulad nito, inaasahan ko kasi may babayaran sana ako ngayong weekend. Sinubukan ko lang ngayon, ang balak ko sana bukas, pero sinubukan ko ng araw na to. Ayun, reject na, hindi ko alam, pero syempre, magagawa natin ng paraan lahat ng mga problema. Katulad yan, alam ko maiipit ako ngayon, pero gagawin pa rin natin ng paraan. Siyempre, may utang tayo sa ibang OLA, sinusubukan natin. Yun yung dahilan kung bakit minsan hindi ko tinutuloy yung pag-a-apply at hindi ko tinutuloy yung pag-a-apply ng loan kung magkano yung nakukuha sa akin, lalo kung alam kong malaki yung ikakaltas at malaki yung babayaran ko, lalo na kung alanganing araw ko siya babayaran. Yun yung dahilan kung bakit hindi ko basta-basta sinusubukan. Sinisilip lang natin kung magkano yung processing fee, yung mga service fee, charge fee, yung interest o kung ilang araw siya, kung talaga ba 15 days, okay na eh. Medyo kukunin ko kung 15 days ko siya babayaran, pero kung 7 days, alanganin eh. Diba? Kakatulad niya, Quickla. Nawawala rin kasi siya sa Play Store. Baka yun ang isa sa dahilan kung bakit tayo niya magpa-reloan. Maring yun, dahil wala siya sa Play Store, mata-download mo lang siya sa Vivo at saka sa ibang apps market na pwede mo siyang i-download. Baka yun yung sistema. Baka meron siyang problema sa kanyang
application system. So sana makatulong yung video ito. No? Tandaan nyo na hindi porket good payer ka, lagi ka ma-approve sa mga loan sa mga OLA. Ito si Quick lang, in-update ko lang kayo kung ano nangyari sa akin. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking channel, paki-subscribe, paki-like, share at hit nyo yung notification bell. Sir Johnny. At marami pong salamat sa uulitin.